mga kwentong career for students. Okay, now let's move on to first topic, which is special triangles. So lagi niyong naririnig, di ba, yung SOHCAHTOA, Choshakaw. Before we go to the problem itself, mag-discussion muna tayo mismo nung mismong concept ng SOHCAHTOA. For sure, majority of you ay very familiar naman na, no? But let's just spend time din. So, when we talk about special triangles, normally dalawa yan. Okay? Dalawa ang special triangles. Ano yung dalawang special triangle na alam ninyo? Sige nga, alam nyo ba kung ano yung dalawang special triangles? Oo. Yan. So we have the 30, 60, 90, and then 45, 45, 90. Okay? So, etong nasa baba, ito, 90 degrees to. Ito kaya, ano kaya to? 60 or 30 to? Tingin nyo ano to? 60, 30. Anyone from the class? Oy, sabi ni Raf 30. Sabi ni Diamond 60. Others? Wala magsasabi ng 45 ah. Okay, Dinosaur C. Okay, sa mga nagsabi ng 30, it's 60. Bakit? Medyo gawin mo na lang ding ano ba yung obvious, di ba? Ano ba mas malaki? 30 o 60? Di ba 60? Pag kinompare mo to visually, sino mas malaki? Di ba yung nasa baba? That's why, ito yung 60. Ganun mo siya alalahanin. And then, ito yung 30 degrees. Okay? And then, always keep in mind the magic numbers. Ano yung mga magic numbers pagdating sa special triangle? So, this is 1. This is 2. This is square root of 3. Okay? 1, 2, square root of 3. Kasi gagamitin natin yan sa concept ng similar triangles later on. Okay? So, 1, 2, square root of 3. Sir, actually, kapag trinay mo yung Pythagorean theorem dyan, di ba, mag-a-apply din yan eh. Di ba? 1 squared is 1, square root of 3 is 3, so 1 plus 3 is 4. Anong square root ng 4? 2, which is the hypotenuse. Di ba ganun yung formula ng Pythagorean? Anyway, di na natin papakita yon. Move tayo sa, dito sa 45, 45, 90. So, obviously, this is 90 degrees. This is your 45, and this is also 45. Ang kaibahan pagdating sa 45, 45, 90, ano namang mga magic numbers natin dito? 1, 1, square root of 2. Okay? Okay. Now, ipakita lang muna natin, saan ba tayo? Yan, ipakita natin yung paggamit ng SOHCAHTOA pagdating sa mga special triangles. Okay? So, anong sabi sa SOHCAHTOA? Meron kang SOHCAHTOA. Diba? Anong ibig sabihin ng S dito? Sine? Cosine? Okay? So, I am introducing you to, mga trigonometric terms. Tan. Okay? This is tan. Yan na lang. Tan. Yan. Sine, cosine, and tangent. Okay? So, ano yung OHA? Opposite, adjacent, tsaka hypotenuse. So, let's say for example, we're getting the value of sine 30 degrees. So, titingin ka lang dito sa special triangle. Siguro, yung iba sa inyo, alam na ang sine 30 degrees is 1/2 or 0.5. Pero, ipapakita natin na related siya dito lang sa special triangle. Ano ang sabi sa sine? O, tingin dito sa O over H, di ba? Opposite over hypotenuse. Kapag tumingin ka sa 30 degrees, tingin tayo sa 30 degrees. Ito yan, di ba? Ito yon. Pag tumingin ka dyan, ano ang opposite niya na side? Yung 1 ba or yung 2? Okay. Yung 1. Okay. Kasi, yun yung opposite, yun yung katapat niya. Kaya ilalagay ko dito, 1. And then, ano yung hypotenuse?
So, mula dito sa tatlong sides na 1, 2, square root of 3, alin dyan yung hypotenuse? Yung 2. Yun ang dahilan kung bakit ang value ng sine 30 ay 1/2. Na kapag tinignan nyo sa calculator, it's simply 0.5. Diyan nang galing yun. Oo. So, lagi nyo nang i-attribute yung nakaslant, yung longest side to hypotenuse. Okay? So, let's move on. Let's say cosine 30. Paano ko naman gagamitan ng cosine 30? Kaka-start lang. Yes. So, adjacent over hypotenuse. So, adjacent over hypotenuse. So, anong gagawin? Tingin ulit sa 30 degrees. Again, lagi nyo titingnan ano yung angle reference. So, nasa 30 degrees ako. Anong adjacent sa kanya? Pag sinabing adjacent, katabi. Although, sasabihin mo, sir, katabi niya yung square root of 3, katabi niya rin yung 2. Pero si 2, dahil ito yung longest side, ano yung ina-assign natin dito lagi? Laging ito na yung letter. Letter ano na kagad to? Letter H na kagad lagi yan, di ba? Hypotenuse na yan. So, ang itatik ko na adjacent is yung square root of 3. That's why ang adjacent is square root of 3 over, and ang hypotenuse is 2. Okay? Nakuha. Kapag naman, nag-usap na ng tangent, anong sabi sa tangent? TOA. TOA. Diba? Opposite over adjacent. Okay. Ano ang opposite ng 30? Ay, nasulatan. Ano ang opposite ng 30? 1. Ano yung adjacent niya? Square root of 3. Tama? Type kayo ng square root sa comment. Oy, avocado, hindi 3 ah. Ano yung adjacent niya? Square. Oh, paano nyo ginagawa yan? Special ba yung keyboard nyo? Oh. So, 1 over square root of 3. Wala akong square root. Okay. Sino yung mga naka-attend dito ng live natin ng mga nagdaang sessions? Meron tayong pinag-aralan na anong concept. Sabi ko sa inyo lagi, lahat ng inaral natin, nagpa-pile up kasi yan pagdating sa math. So, dapat lagi nyong i-recall. Anong concept ang napag-aralan natin sa algebra ang kailangang i-apply dito? Starts with letter R. Rationalize. Anong ibig sabihin ng rationalize? Talagang nadidelete. Tinatanggal natin yung ano yung ayaw natin? Ano yung ayaw natin dito? Merong radical sign sa baba. And then, di ba dun sa rationalize na discussion natin, meron tayong dalawa. Ang pinakita ko yung ito, simple lang. Tsaka yung pangalawa, yung gagamitan ng conjugate, kung naalala nyo. So, dun tayo sa simple lang. So, anong gagawin ko? Ita-times ko to sa sarili niya mismo. Square root of 3 sa baba, square root of 3 sa taas. Okay? Which will give us 1 times square root of 3, square root of 3. And then sa baba, square root of 3 times square root of 3, which is square root of 9, or simply 3. That's why, ang value ng tangent 30 ay square root of 3 over 3. Chicken ba? Chicken? So far, chicken? Nuggets. Okay. Okay na, clear tayo. Ngayon, bago ako magpunta dun sa 45, 45, 90, idediretso ko na yung kadugtong nitong SOHCAHTOA. Ano yung isang kadugtong ng SOHCAHTOA? Alam? Si Cho Shakaw. Kayo mga nakiki-SOHCAHTOA kayo, Cho Shakaw. Alam niyo bang gamitin yan, ha? Cho Shakaw. Yan, Cho Shakaw. SOHCAHTOA. Okay, SOHCAHTOA, Cho Shakaw. Ngayon, ano yung Cho Shakaw? Observe nyo muna. Tingnan nyo to, OH. Tingnan nyo to, ano nangyari? Ano nangyari? OH naging HO. Itong AH naging HA. Yan, meron na nagsasabi inverse. Yung TOA, OA, tignan nyo, ang OA naging AO. So, anong napansin nyo? Kabaliktaran, correct. Or simply, anong term sa math kapag pinagbabaliktad mo? Letter R.
Letter R. 4, ano, hindi reverse, hindi reverse. May other term. 4 syllables. Ano, rotate. Pwede rin. Kung tutusin, pwede rin. Pero yung iniisip kong, reposition. Nasa sensor. Reciprocal. Reciprocal. Okay. Oo, yan. Reciprocal. Ano, robot? Okay. So ngayon, napapansin nyo, nag-reverse. So, yan yung ka-reciprocal niya. So, anong gusto kong i-point dito? Itong sign, cosine, tsaka tangent, may mga ka-reciprocal sila. Anong nadidelete? Ano yung nadidelete? Nawawala yung comments? Totoo ba? O, ganun. We, grabe si TikTok ha. Yung word na reciprocal. Talaga? Okay, grabe na yung reciprocal. So, ngayon, etong, di ba na-observe nyo na nagbabaliktaran sila, reciprocal. So, the same thing, yung concept ng sine, cosine, tsaka tangent, meron silang ka-reciprocal. So, ang sine, ang ka-reciprocal niyan ay tinatawag na cosecant. Or, yung ibang school, cosecant. Bahala kayo. Hi sir, yung ibang words din kanina na delete. Okay. Sige. Hindi cosine. Oo, cosecant. Kasi yung cosine nandito na sa kanina. So, minsan nakasulat siya as ganyan. Yan yung buo. Pero makikita nyo siya madalas CSC lang. Cosecant. Nakuha? Anong grade to? Grade 3. Ito grade 3 to. Second grading period. Okay. Next, ang cosine naman, may kabaliktaran din to. Ang cosine naman ay letter S. Anong kabaliktaran niya? Secant. Or secant sa ibang school. Depende nga sa teacher. Yan. Tapos, yan naman yung word niya, SEC. Naglalag ako bigla. Anong piatos? Yung binigyan ng pondo. Joke lang. Tapos, yung nandito namang huli, letter C, ano to? Nagbayad na ako, no? Pero ano lang, 50%. 50% lang. Yung huli naman is cotangent or cot. Okay? So ngayon, anong pinupunto ko dyan? Wala lang. So ngayon, kapag halimbawa, kinuha na natin yung cosecant 30 degrees, anong i-apply ko? HO, hypotenuse over opposite, or simply, kabaliktaran ng sine 30. So anong magiging cosecant 30? Anong sagot? Nagiging 2 na lang. Naintindihan? 2 over 1 or simply 2. So, madali lang. So, pag tinanong kayo sa UCAT, ano ang value ng cosecant 30? Kaya nyo nang sagutin. So, by discussing this, Choshakaw, in a way na tatouch na rin natin yung reciprocal identities. Yan. Next, pag tinanong ko kayo, ano ang value ng secant 30 or secant 30? Anong sagot dyan? Sige. I-process. Hindi, medyo pwede, may ganong lumabas. Ganon mo pinaprocess yung information. Sige, pag secant 30 na. Anong secant 30? 2 over square root of 3 kasi nanggaling siya sa square root of 3 over 2. Ibabaliktad mo lang, di ba? So, magiging 2 over square root of 3. Pero, anong sabi sa algebra? Ayaw natin ng square root sa baba. So, ra-rationalize lang ulit natin. So, magkakaroon ako ng 2 square root of 3 over 3. Yan. Kuha na. And then, kumpletuhin na natin. Ano ang cotangent 30? Ano ang cotangent 30? Di kabaliktaran din ito. O kaya, dahil alam mong galing lang ito sa ganto, ano kayang sagot niyan? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin nyo? Magiging square root of 3 na lang.
Nakuha nyo? So, ganyan na kumukuha ng mga trigo ratio. Okay? Klaro ba sa atin yan? Okay, klaro. Clear, klaro. Okay. O sige, screenshot nyo yan. Buburahin ko yan dahil magpupunta naman ako sa... Wala pa sagot sa naman. Nagdidiscuss lang muna tayo ng concept. Shaka, anong hirap? Madali lang. Pero nasusundan ba ng majority? Yes, majority. Senado yan. Oh. Klaro, klaro? Okay. Sige, buburahin ko ta. In 3, 2, 1. Zoom in. Zoom in. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Okay. Screenshot. Okay lang po ba mag-upcut if difference ko lang? Oo naman. Pwede. Bali sir, sa paghanap ng reciprocal identities. Yes, correct. Yung iba kasi medyo hinihiwalay din nila yung discussion kaya siguro ka nalito. Ayan, pero tinahi ko na siya para mas madali nyo siyang maintindihan. Okay, buburahin ko na ha, para next na tayo. Ipapakita ko naman, kasi may nakakita sa inyo kanina paano yung shortcut. Pero ganito, kasi pag turo ko, pinapakita ko muna saan nanggaling yung mismong, halimbawa, para maintindihan nyo. Mamaya, papakita natin yung shortcut din. At least, alam nyo, ano yung concept behind, di ba? Doon kasi kayo mas matututo kapag alam nyo yung pinanggalingan. So, punta tayo sa 60. Kapag sinabing sine, anong gagamitin ko? Opposite over hypotenuse. Ang ganda ng sulat niya. Tapos, pag anong gagawin ko? Tingin ulit ako dito sa special triangle ko. Dito na ako sa part na to titingin. 60. Di ba? Teka lang ha. Ano ba tong si TikTok? May lumalabas na appeal. Akala ko sa upkat lang may appeal. Ba't ako pinag-a-appeal? Yan. So, anong sabi sa, sine? Opposite. Ano yung opposite ng 60? Diba? Ayan, no? Opposite niya. So, that's square root of 3. Tapos, anong hypotenuse niya? 2. Diba? Matik naman 2. So, the answer, fill. Square root of 3 over 2. Yan. Baka na-typo lang siya. Okay? Uy, yan. Clear? So, okay, try nyo. Ano ang cosine 60? Saan ba kasi yung square root? Mag-upgrade ka kasi ng keyboard mo. Joke lang. Paano pag cosine 60? Ano ang cosine 60? Cosine, di ba? So, anong gagamitin nyo? So, adjacent over hypotenuse. Anong adjacent ng 60? Ano yung adjacent? Yung 1. Ano yung hypotenuse? 2. Kaya ka may 1/2. Ayoko na pala Uy! Kaya mo pa yan. Okay. Clear na tayo dyan. I passed DOST. Uy! Congrats! Salamat po sa tips and Mech and Math. Congrats! Wafy. So ngayon, so, pwede nyo nang i-exercise din yung tan 60. Tan 60 is opposite over adjacent. Ano yung opposite? Square root of 3. Ang adjacent is 1. So, square root of 3. Okay? So, the same thing applies kapag kinuha nyo na rin yung reciprocal nila na cosecant, tsaka cotangent. Or cosecant, cotangent. Okay? Hindi na natin papakita yun kasi masyadong mahaba. Punta ako sa 45, 90. Okay, para kumpletuhin lang natin. Pag kinuha natin ang sine 45, anong magiging value ko dyan? Ibig sabihin, dito ka naman na ngayon titingin. Ano ang sine? Opposite over hypotenuse. Dito ko na isulat. Sine 45. Opposite over hypotenuse. Anong opposite ng sine ng 45? So, dahil parehong 45 yan, kahit saan ka naman tumingin, pareho yung lalabas sa sagot. So, anong opposite ng 45? 1.
Anong hypotenuse? Square root of 2. So, ano ang gagawin? Rationalize. Pag ni-rationalize ko yan, tama? Magkakaroon ako ng square root of 2 over 2. O, nasusundan? Medyo mabilis na yun dahil, ano naman na. Importanteng formula, similar triangle, na gamit sa GEO. I think itong itsura ng itong 30-60-90 tsaka 45-90, ano na yan, mabubuhay ka na kapag alam mo tong special triangles. How about cosine 45? How about cosine 45? Ano kayong sagot dyan? Sabi ni Jericho, same lang yata. Bakit may ata? Hindi pa sigurado ha? Bakit may ata? Same lang. How about the others? Anong comment nyo dyan? Okay. Yun lang rin. Correct. Square root of 2 over 2. Okay? Which means, ano ang tangent? Ano naman ang tangent? O over A. Eh, ano bang opposite over adjacent dyan? Ano sagot dyan? Di-delete yung comment. Bawal kasi SPG. 1. Kasi opposite over adjacent. Diba? 1 over 1 lang yan. Equals 1. And then, may papakita ulit ako sa inyo na isa pang concept pagdating dito sa trigo. Alam nyo ba na ang tangent ay katumbas lang ng sine over cosine? Ayun yung dahilan. So, tignan nyo. Kung mapapansin nyo, pareho to, di ba? Kaya, kapag kinuha ko ang tangent ng 45 degrees, kapareho lang yan ng sine 45 na dinivide sa cosine 45. Eh, di ba yung sine 45 ay square root of 2 over 2? Yung cosine 45 ay square root over 2 over 2. Kaya, 1 lang din yung sagot. Kuha? So, ang tangent ay katumbas lang din ng sine over cosine. Yun din ang reason kung bakit kanina, tingnan nyo yung notes nyo. Sa notes nyo, di ba, ang tangent 30, anong sagot sa tangent 30 kanina? Bakit kayo nag-guess? Anong sagot sa tangent 30 kanina? Hindi yan sa 45, 45, 9, hindi, yung ganong tangent, pwede mo yan i-apply sa kahit na ano. Ano yung sagot natin sa tangent 30 kanina? Square root of 3 over 3. Sir, ayan, i-link natin. Sir, dun lang ba yan sa 45, 45, 90? Hindi. Sa lahat yan. So, sir, kung sinasabi mo na ang tangent ay katumbas lang ng sine over cosine, dapat ito pwede ko ring patunayan. Tama ba? Na ang tangent 30 degrees, dapat katumbas lang din siya ng sine nung 30 divided by cosine nung 30. Kanina, nung nag-solve tayo, anong value ng sine 30? 1/2. Tama. Yung cosine 30, anong value niya kanina? Square root of 3 over 2. Check yung notes ha. Square root of 3 over 2, tama ba? So kapag dinivide ko to, lalabas ba to? So 1/2, anong ginagawa pag division? Nagiging multiplication. Tapos i-reciprocal ko na to. Tama? So 2 over square root of 3. So makakancel to, magiging 1 over square root of 3, na kapag ni-rationalize natin, susundan pa, magiging square root of 3 over 3 na, ayun, bumalik dun sa kaninang simpleng opposite over adjacent. Ayun. Kapareho lang din pala siya ng sine divided by cosine. Klaro ba? Klaro? Chicken nuggets. Okay. Natuto ba? Natuto? Okay na. Parang galit pa si Adriel. Joke lang. Anong wings? Okay. Chicken. Sorry medyo hindi pa natin sasagutan yung question 1 pero gusto ko kasing maintindihan nyo to. Ngayon, sir, okay, sige, gets na natin yan, sir. Sir, every time ba nagagawa ko, lagi ko pa ako mag-45, 45 na triangle, tsaka 30, 60, 90. Pwede, pero pwede rin naman na, ito na yung bibigay kong shortcut sa inyo. For the 30 degrees, 45 degrees, tsaka 60 degrees.
Gawa lang. Ito, pinakita ko na to sa inyo dun sa huling live natin, di ba? Ano yung binigay ko sa inyo yung technique? Gawa lang kayo ng sine, cosine, 35, 45, 60. Ano yung steps natin? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tapos, divide by 2 lahat. Yung iba may ginagamit yung sa finger eh. Pwede nyo rin gamitin yun. Tapos, lagyan nyo lang ng square root sa taas. But it will give you the same answer. Naalala, kanina sabi natin, ang sine 30 degrees ay 1/2. Tama, di ba? Kasi kapag kinuha mo ang square root ng 1, that's 1 over 2. So, 1/2. Pag sine 45, tama, naalala, ito yung lumabas, square root of 2 over 2. Kapag kumuha ka ng sine 60, square root of 3 over 2. Cosine 30, kanina, square root of 3 over 2 yan sa notes nyo. Cosine 45, ganun din. And so on and so forth. Okay? So that's just another way para during exam, halimbawa may trigo na mga question, gawa na kagad kayo ng cheat sheet, 1, 2, 3, 3, 2, 1, over 2, over 2, over 2, square root sa lahat, sa taas. Tapos, sir, paano yung tangent? Anong sabi ko? Ano bang tangent? Di ba sine over cosine? O edi i-divide mo lang tong dalawang to. Gets? Sir, paano pag ang tinanong bigla, cosecant, secant, tsaka cotangent? O. Anong principle ang i-apply nyo dito? Anong sabi ko kanina? Itong cosecant, secant, at cotangent ay kabaliktaran lang ng sine, cosine, tsaka tangent. Nakuha? So, di ba? Mas gets nyo kung saan ang galing. So, I do hope di na kayo malilito pag may tinanong na cosecant, secant, itatahin nyo siya dun sa basic na sine, cosine, tangent. Kasi reciprocal lang naman siya. Okay? Reciprocal. Nadidelete daw yung comment na reciprocal. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So, ayun yung fundamentals pagdating sa special triangles. Let's solve this problem number 1, which is very simple. In a 30, 60, 90, diba? Ito yung 30, ito yung 60, ito yung 90. The shortest side measures 5 cm. So, alin dyan yung shortest side? Malamang sa malamang itong nasa baba. Diba? Very obvious naman. So, this is the 5 cm. Ang tinatanong, ano yung hypotenuse? So, ang gagawin nyo lang dyan is gagamitin natin yung concept ng similar triangle. Ano yung magic numbers kanina? Sabi ko, 1, 2, square root of 3. Tama ba? Oh, ngayon, paano nyo to i-analyze? So, tignan nyo, yung 1 naging 5. So, anong ginawa nyo sa 1 para maging 5? Times 5 lang yan, di ba? So, ang gagawin ko, itong 2, ito yung katapat niya, di ba? Kung ano yung ginawa ko doon, gawin ko lang din dyan. I-times 5 ko rin. That's why the answer is 10. Bakit times 2? Ta-times 2 mo lang. Okay? So, 2 times 5. Or simply 5 times 2. Pwede rin yun, i-times 2 mo na lang kagad. Kasi alam mo namang 30, 60, 90 yan. Pero dyan din nanggaling kung gagamitin mo yung concept ng special triangles. Okay? Clear tayo dyan. Move tayo sa next item. Ayan. Magagamit na natin dito yung inaral natin kanina. Clear, clear. In a right triangle, if sine theta is 3 over 5, and theta is acute, find cosine theta. So pag ganyan, mag-assume lang kayo ng triangle na nakaganito. Okay? Tapos, dapat laging right angle yan. So kung naka-sine theta ka, ano ang sign? Sabi natin, so. Opposite over hypotenuse. Tama ba? So, ibig sabihin, kung nakatingin ka dito sa angle na to, yung opposite niya dapat ay 3. Nasan ba ang opposite nito? Ito or ito? Sir, ito. Tama? Di ba? Ito yung opposite niya. So, ito yung ililabel ko as 3. Tapos, hypotenuse, automatic laging itong nakaslant. Ayan. So ngayon, anong question? Find cosine theta. O di gamitin na natin yung
logic natin ng cosine theta. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ano ang ka? Cosine, adjacent, over hypotenuse. So, titingin ka ulit sa theta mo, sa angle. Sa theta mo, ang theta mo, hindi mo yan theta. Kasi siya ay theta. Joke lang. So, ito, ano yung adjacent? Ito, di ba? Kaya lang, nawawala siya. So, meron pa tayong, kailangang hanapin. Ano yung kailangan kong hanapin dyan? Nawawala yung side. Anong theorem ang pwede kong gamitin para mahanap ko yung side na yan? Assuming this is x. Correct. Gamitin na natin si Pythagorean. So, magkakaroon ng x squared plus 3 squared equals 5 squared. Laging nandito yung hypotenuse. Actually, madali na lang yan kasi alam nyo na ang Pythagorean triples natin ay 3, 4, 5. So, automatic dapat 4 yan. Pero pinakita lang natin saan manggagaling yung 4. Pag sinolve mo to, ang lalabas na value ng x ay 4. Okay? Solve this, then you will find x equals 4. Pero by heart, dapat sa ulo nyo na ang Pythagorean triples na 3, 4, 5. Yan yung isa sa mga common. So, alam ko na 4 na ito, then I can solve the cosine theta. Ano ang adjacent ko ngayon? Yun yung 4. Anong hypotenuse ko? 5. So, the answer is 4 over 5. Letter B. 6, 7. Walang 6, 7 dyan. 3, 4, 5, 6, 7. Minsan kasi, yan makikita nyo, very simple yung problem. Hulaan ko na lang yan. Pag lahat na lang ng items sa ugat hinulaan nyo, talagang magkakahulaan din kayo sa results nyan. Sir, bakit dun nilagay yung theta? Bakit dun nilagay? Saan mo gustong ilagay? Hindi. Ang sabi kasi acute. Actually, pwede rin naman dito. No, that's a valid question. Kung gusto mong nandito, sige, palitan lang natin What if dito mo nilagay yung yung theta? Anong magbabago lang sa drawing natin? Since sine pa rin yan, ang magiging opposite side mo dito na. Tapos nandito pa rin yung 5. Nakuha ba? Kasi parang nag-aano ka lang naman hypothetical lang naman yung drawing mo, pero dapat nagme-make sense. First time kinuha ko ngayon, tapos gusto ko mag-mechanical or business ad. Good. Ryle, kita na? Pwede ba yun, sir? Pwede naman. Pero ang layo ng mechanical papuntang business and business ad. Kasi engineering tapos business. Tapos kapag nag-solve kayo dito, ganun din. Hahanapin nyo rin to by the use of Pythagorean theorem. And then ang ending, kapag hinanap mo ang cosine theta, titingin ka lang ulit dito. Anong adjacent? So, adjacent is 4. Anong hypotenuse? 5. So, same lang naman yung answer. So, kung ano yung drawing mo, kung nandito or nandito sa taas, pareho lang. Ang wag mong gagawin ay, utang na loob, wag mo ilalagay yung theta dito. Kasi ang theta dito is 90 degrees. Pag mamay-ari niya to, okay? Wag mong gagawin yun. Klaro tayo? Class, paano naging 4? Ginamit ang Pythagorean theorem. Anong sinasabi sa Pythagorean theorem? Ang Pythagorean theorem ginagamit sa mga right triangles. Paano nagsosolve? Side squared, yun yung dahilan ba't may x squared, plus side squared, yun yung 3 squared, equals hypotenuse squared, yun yung 5 squared. Nakuha? Ang malapit na engineering sa business ad, siguro industrial engineering. Okay? Wala nang ayan, ito yung number 1 kanina. May bayad na Joke lang. Okay. Move tayo. Tapos na yung number 2. Number 3 na tayo. Ito madali lang to. Dali lang to. 45, 45, 90 has legs measuring 6 cm. Find the length of the hypotenuse. So, drawing ako ng 45. 45, 45. Ano ang legs niya? 6. Alam nyo na agad na ang 6. Dapat 6 yung nasa baba. 16 yung nasa taas. Kasi nga, 45, 45. And then, yung special triangle natin kanina, anong magic numbers natin? Anong magic numbers natin? 1, 1, square root of 2. Tama ba? 1, 1, square root of 2, di ba? So, ang tinatanong hypotenuse. So, yung 1, paano lang i-analyze? Yung 1 naging 6, ibig sabihin tinimes yan sa 6.
So, yung square root of 2, para malaman ko yung ka-counterpart niya, ito times ko rin sa 6. So, magkakaroon ako ng 6 square root of 2. Letter A. Ayan. Klaro naman sa inyo. So, very... Lol, nadidelete sagot ko pag may square root. Baka mamaya i-ano kayo ni UP sa exam. May mga options na 67 yung sagot. Top. 67 yung option pero hindi yung tamang sagot. Okay, klaro tayo dyan. So kanina, pinakita ko sa inyo yung di ba? Pinakita ko sa inyo yung pagkuha ng mga... Okay, eto, hindi na special triangle, pero isama ko na rin kasi pinakita ko sa inyo kanina. Anong pwede pang i-simplify? Hindi na pwede i-simplify yung 6 square root of 2, ha? Wala nang square, wala ka nang Oh, okay, yan. Sabi ni Yasser, pwede pa yata i-simplify, sir, to remove the radical sign. Okay, question. Kailangan ba nating tanggalin ang radical sign dito? Hindi na. Ang dahilan doon, Yasser, is hindi naman siya fraction eh. Hindi siya tulad nung, halimbawa, 3 over, halimbawa lang hypothetical lang ulit. Hindi siya tulad na tipong 3 over square root of, halimbawa 6 over 6 square root of 2. Nakuha ba? Kasi parang di ba? Parang over 1 lang naman kasi yan. Okay? Hindi siya fraction, okay? Yan. Okay.